So good morning guys. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag sa umaga, pagkagising pa lang, at hinahanda ko yung mga dapat na ihanda sa amo ko. So karaniwan yan ay nagluluto ako ng almusal nila at naghahanda ng mga bagay na dadaling nila papunta sa kanilang trabaho o sa kanilang eskwelahan. So, ang ginagawa ko ay hinahanda ko yung kanilang tubig na dadaling sa opisina. So, ito nga pala yung aming gripo. Dito na rin kami kumukuha ng malinis na tubig. So, meron na kami dyan na purifier o yung filter. So, dito hinanda ko na rin yung mga plato na gagamitin ko para sa paghanda ng breakfast ni amo ko. So, ang hininglig nila sa akin na kanilang breakfast ay isang kiwi at dalawang itlog. Sa amo kong babae, dalawang itlog, isang kiwi. Tapos sa lalaki ay dalawang itlog lang. So dito, kinuha ko na yung itlog sa loob ng ref at tinanda ko na para naman pag sinabing kakain na sila ay lulutuin ko yan. Kasi in less than 10 minutes naman matatapos na yan. So habang nagsisiyar pa sila at may ginagawa, kasi yung amo kong lalaki nag-exercise pa yan. So ilalabas ko muna itong tubig na hinanda ko. And then syempre inom tayo sa umaga. Kailangan natin yan para ma-hydrate tayo. Yan, be healthy. Then ito nga pala yung aming kusina. Tapos nandito yung lagayan ng cat foods. Kasi sa umaga yan din ang unang ginagawa ko, pakainin yung mga pusa. Tapos ayun yung kabuuan ng aming kusina. So meron ditong mini toilet para sa amo kong lalaki yan. Meron kaming malaking toilet para sa amin, mga babae. Then ito naman yung kiwi, babalatan ko siya. Siyempre kailangan hugasan maigi bago balatan. And then after na balatan, kailangan yung mga pinagbalatan ay ilalagay sa tamang tapunan. So meron kami diyang isang maliit na strainer na garbage bin para naman kung basa yung basura katulad niyan, tumutulo pa yung balat. So siyempre kailangan bago ilagay yan sa loob ng plastic bag na itatapon ay wala na siyang tubig. So ganyan ko nire-ready yung prutas para sa amo ko. So iba-iba ang kinakain niyang prutas. So depende kung ano yung binili niya o ni-ready niya. Tapos ganito naman gamitin yung kalan. So guys, ayan yung aking ginagamit na kasirola. So madali lang naman, ita-turn on mo lang yan and then tapos select mo yung mga mode. Yan. Dito naman ako kumukuha ng mga pangluto. So ito yung ginagamit ko para hindi magasgas yung kasirola na pagpiprituhan ng itlog. So, yan. Konting mantika lang. Gumagamit kami ng avocado oil kasi healthy daw yan. Hindi kami gumagamit ng mga coconut oil dito sa home. So, ayan. Kung medyo mahina ang init ay pwedeng i-adjust. So, ang ginagamit ko lang na init dyan ay nasa 800 and 400. So, kung kailangan na medyo bilisan, ilalagay ko sa 1,200 pero karaniwan ay 800 lang para hindi masunog yung aking nilulutong itlog. So ganyan ako magluto dito ng itlog guys. Kailangan buo pa rin yung pinaka egg yolk niya. Kasi sunny side up ang gusto ng amo kong babae at lalaki. Pero yung bata naman ayaw niya kumain ng itlog. Kung kain mo siya ng itlog, sapilitan pa. So ganyan dapat ang itsura ng itlog. Hindi basag ang pula. So, ayan na nga. So, itong pinapakita ko guys ay mga basic na ginagawa ko dito sa amo ko. So, ayan. Kung kayo naman ay mga matagal na dito, skip nyo na lang yung aking video kasi itong tinuturo ko naman ay para sa mga baguhan. So, ayan na. So, pag nakikita ko na mabagal maluto yung itlog ay binubutas ko na yung puti para naman kumalat na siya at maluto na mabilis. So, ayan. Ganyan lang kasimple. So, 4 na itlog yung niluto ko. Hiwalay na plato. Kasi yung dalawa sa lalaki, yung dalawa sa babae kong amo. Hindi nga pala ako naglalagay ng asin kasi depende yan sa amo nyo. Kung sabing lagyan ng asin, lagyan ng asin. Pero yung asin yan, kakurot lang ha. And then, eto na. Niready ko na yung pagkain nilang dalawa ko. Hintayin ko na lang kung ano oras sila kakain. Kasi minsan, sabi nila niluto mo na tapos saka palang ilalabas sa pinaka dining area namin.
So kasi sa loob ng dining area ay malamig, naka-aircon sila. Eh baka lumamig yung pagkain. Dito naman sa loob ng kitchen ay syempre mainit. So ayan, yung amo ko lalaki hindi ganong masela niyan kahit pa mabasag yung yung pula ng itlog, okay lang sa kanya. Yung babae kasi gusto niya buo yung egg yolk. Tapos hindi rin naman siya dapat na basang-basa. Kailangan yung luto-luto, half cook. Ayan. So ready na siya guys. Sinerve ko na yan. So ito nga pala yung kusina namin. Ito, dito ko kinukuha yung plastic para itapon yung mga basura na nakolekta. So, ganyan ako maglinis ng kusina. So, lagay muna siya dyan. Tapos, lagi linisin ang mga lababo. Then, ito, meron akong maliit na lagayin dito para naman sa basura. And then, ito naman yung pinaka malaking basurahan para sa lahat. So, dyan nakalagay yung plastic and then lahat sa umaga kinokolekta ko yung basura. So, ganito ko naman gamitin yung kalan. So, ito yung pinaka exhaust fan. So, naka-1 yan. Ibig sabihin, operating na siya. And then, ito yung pagsindi. Touch mo lang siya ng matagal. And then, turn on. And then, pili ka na nung init niya. Ayan. So, 1,200. Yan lang yung gagamitin. Pag mga itlog-itlog. So, iles mo rin yan ng 800 to 400 para hindi masunog. So, ito naman yung lagayan namin ng mga condiments, mga mantika, toyo. Tapos, dito lagayan ng mga seasoning, mga paminta, pampalasa. Dito naman yung imbakan namin ng mga suka, toyo, tsaka iba pang palasa. Dito naman yung gamit na hindi gaanong ginagamit. Mga toothpick, mga stock. Dito naman yung mga kutsara, tinidor, sandok, at chopstick. Dito yung plato. Dito yung kawali, mga tupperware. Dito naman yung mga pangluto rin. Dito yung mga toaster at mga kaldero. And then, dito naman yung mga asin. Iba-ibang klase ng asin. And then, meron din kaming cornstarch. Dito naman yung mga noodles. Mga pang-almusal, dito yung mga baso, mga ano nila, mga box, mga bottles. Dito naman yung mga cellophane. And then dito naman yung mga stock din na mga gatas, corn soup, mga trays. And then dito yung mga basong inuman, kapihan. Ito yung aming thermos na nilalagyan din lang ng tubig at meron ng temperature. May ilaw din kami dyan. Tapos dito pa yung ibang mga stock ko, dyan ko nilalagay. Dito nga pala dyan sa drawer na yan, sa rack na yan, dyan ko nilalagay yung aking mga sibuyas, bawang, luya. So yung mga ginagamit ko sa pagluto. Ayan, dito yan, ayan stock yan. Lagi dapat puno yan, hindi pwedeng mawawalan yung mga stock na yan kasi ginagamit sa araw-araw. Tapos, nandito yung mga asukalan ko. Marami silang klase ng asukal. Tapos, dito nga yung plastic para sa basura. And then, yan yung rep namin. Sa ako na ipapakita yan sa inyo. Tapos, ito na yung isa namang drawer. Lagayan ng mga pang kape ni Amo. Ito yung mga iba-iba niyang kape, mga tea. Mahilig siya sa ganyan. Tapos, dito yung lagayan namin ng mga bigasan at yung mga oatmeals. Marami kami klase ng bigas. Guys, sa next video ko papakita ko naman yung iba ko pang ginagawa dito sa Hong Kong. So ngayon, yun muna yung aking i-share sa inyo. So maglalaba na ako. Ibang topic naman to guys. Bye bye!